Mapagpalang araw mga kataba. Yan, mga ilang buwan din halos mahigit mga kataba na hindi kami dyan nakapamalengke kay Suki. Kasi alam niyo naman may mga araw na wala siya. Tapos sobrang busy niya na kasi magmula nung maging kagawad siya. Halos hindi na siya nagtitinda araw-araw. Dati nga pumupwesto siya sa ukay mga kataba. Ngayon naman meron na siyang isang pinagpupwestuhan. Ang layo din naman nung kanila. Pero alam niyo ba mga kataba kung bakit na sinusundan-sundan ko lagi si Suki pagdating sa pamimili ng gulay, ng karne, basta't lahat ng mga kailangan sa bahay. Kasi ang laki ng nasisave ko mga kataba. Bukod sa napaka-considerate niya na talagang nagtitinda. Marami siyang binibigay na free. Minsan pa nga mga kataba, yung mga sobra na o yung hindi naman talaga na malapit ng masira na gulay. Binibigay niya na talaga mga kataba. Minsan naman sasabihin niya pag bumili ka ng isda. O sige madam, kuha ka na lang ng libreng sili dyan, pampaksi mo. Diba mga kataba, malaking bagay na yung mga ganon. Kasi hindi mo naman mapupulot yun, lalo na mahalang gulay. Hindi naman nagbabago din naman yung mga presyo. Bababa, tataas, pero mas madalas naman na tumataas. No, ganun yung mga konsiderasyon na binibigay niya. Kasi dyan sa pwesto niya mga kataba, halos lahat ng gulay meron na. May time naman na talagang punong-puno yan. Lahat ng klase mga kataba. Nung pumunta nga ako dyan, hindi pa masyadong kompleto eh. Siguro hindi pa siya nakakapamili ng talaga na yung bultuhan, yung kompleto. Kasi may mga araw na talagang kompleto. May mga binabanggit siya tulad ng Lunes. O madam, ganitong araw kayo pumunta. Makakuha kayo ng maraming gulay. Tapos mga bago pa talaga, sari-sari. Yan yung kariton na yan mga kataba, yung motor na yan. Punong-puno yan ng prutas. Siguro dahil nga yung binabanggit ko na hindi pa siya totally talaga nakapamili ng marami na iba't ibang klase ng prutas. Kasi nagtitinda rin ng prutas mga kataba. Tapos marami ring bumibili. Kaya nga sabi ko kahit na malayo siya, dinadayo ko. Iniisip ko na lang na nag-e-exercise ako noon mga kataba. Alam nyo naman. Kasi yung masasave ko mga kataba, hindi ko yun basta-basta yun nga binabanggit ko na hindi ko basta-basta mapupulot. Kasi malaking bagay yun, pwede kong maibili pa ng mga ibang pangangailangan. No, may dadagdag ko pa yun sa budget mga kataba. Tapos minsan nakakatawad pa ako. Hindi nga lang minsan halos marami akong natatawad dyan mga kataba. Minsan binibiro ko pa siya pag sinabi niya na ganito yung presyo. O 130 mo naman, 140 mo naman. Ganon yung mga salita ko mga kataba. Natatawa na lang siya kasi sanay na nga kami sa isa't isa eh. Merong manok pa dyan sa likod mga kataba. Yung mesa na yan, dati 2 mesa yan, 3 pa nga minsan eh. Pag merong mga isda, ganon yan. Hinilera ko na yung mga pinamili ko dyan sa bahay, mga kataba. Ganyan yung gagawin natin sa mga pamimili na sari-saring gulay, sari-saring putahe. Sabi ko nga, pag natatiming yan ko si Suki mga kataba, halos ang dami kong pwedeng lutuin na hindi na ako masyadong namumroblema sa gulay. Nag-i-enjoy talaga ako sa gulay. Kahit yung mga anak ko pinipilit kong kumain ng gulay. Wala silang magagawa mga kataba kasi ako yung nagluluto eh. Yan, meron din naman ako sari-saring isda na binili. 4 na klase yan 4 na klase ng isda. Tapos 3 klase ng karne. Sabi ko nga, yung mga kulang naman na karne, binibili ko na sa Robinson. Bumibili na ako ng mga pakonti-konti. Hindi naman kasi kailangan na maraming-marami. Ang importante, meron ka nang lulutuin sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na araw. Maibabudget na yan, mga kataba. Yun nga lang, prutas ang medyo konti eh. Kaya nga sabi ko, halos naman sa pamimili sa kanya, sulit na sulit. At hindi ako magsasawa na mag-advertise, magpasalamat. Sabi ko, in-advertise kita. Dapat may pring ganyan. Hindi pa ako nag-uumpisa na mamili sa kanya. O madam, kuha ka na ng buko. Inom ka muna ng buko kasi ang layo ng nilakad mo. Dapat naman painumin mo ako ng buko, 'di ba? Kasi nga kapagod ko na ang laki ng taba na nawala sa akin. Yung ganun yung mga usapan namin mga kataba. Thankful kasi ako sa mga ganyang klase ng nagtitinda. Magmula nung maging Suki ko siya mga kataba, hindi ko na hinihiwalayan. Hinihiwalayan yan, hinahanap ko talaga. Yan, meron din tayong salted egg, tsaka tokwa na malaki. Lulutuin ko na yun ng iba't ibang putahe. Yan yung mga pinamili ko mga kataba na hindi na ako masyadong mag-worry na walang masyadong lulutuin, ganyan. Ganyan kasi tayo bilang nanay eh. Lagi nating iniisip yung mga ipapakain natin sa pamilya natin, lalong-lalo na sa mga anak natin, yung ihahapag natin sa mesa na kahit na ano lang yung pwede nating lutuin sa kanila. Hindi naman sila nagrereklamo mga kataba, lalo na yung mga anak ko. Basta sasabihin nila na meron pang yan na, wow, ang sarap ma, di ba? Pag sinabihan ka ng ganun ng anak mo, napakasaya mo na kahit nakakapagod, di ba mga kataba? Yan yung mga simpleng araw natin na sulit at hindi naman ako magsasawang magpasalamat kay Suki sa mga konsiderasyon na binibigay niya.